papayag na Luzon lang. Tignan po ninyo. Si Marcos, sino man na naging presidente niya, vice, hindi ko nakilala mga vice president ni Marcos. Hindi ko inabutan na may vice president. Para walang vice president si Marcos, no? Nung nabuhay ako, wala akong kilalang vice president yan eh. O si Cory, ang vice president niya si Laurel. Cory, Tarlac, Laurel, Batangas, Luzon. Sumunod kay Cory si ano, hindi po Tolentino nung kampanya lang yun eh. Sumunod po kay Cory si Tabaco, Ramos, Pangasinan. Sino ba Vice President ni Ramos? Si Erap. Erap ay San Juan, Manila. Oh. Luzon uli. Sumunod ko kay Erap. Ay si Erap po sumunod. San Juan, Manila. Sino ba vice niya Erap? GMA. GMA po ay Tarlac, ay Pampanga. Oh. San Juan, Manila, Pampanga, Luzon na naman. Kala nyo, hindi totoo to ha. Oh. Sumunod tapos naging vice president ni GMA. Una si Gingona. Hindi, ano lang yun, appointed lang eh. Sino ba vice ni GMA? Noli De Castro. Taga saan ba si Noli De Castro? Oh. Taga saan si Noli De Castro? Tapos, pagkatapos po ni Noli, Mindoro. Mindoro ba ay part pa rin ng ano? Yun lang, nakalusot. Pero hindi naman po Mindoro ba ay ano? Parte po ba kayo ng Visayas o Luzon pa rin? Nalito na ako. Taga saan po ba yung Mindoro? Luzon ba? Luzon pa din. Kita nyo, Luzon pa rin. Sumunod po, Pinoy. Sino po ang Vice President ni Pinoy? Sino ba Vice President ni Pinoy? Binay. Pinoy, Tarlac, Binay, Makati. Luzon pa rin. Tapos Duterte, doon na. Mindanao, Visayas, Mindanao, tapos si Lenny. Ngayon lang po. Nung nakaranas po, wag nyo pong ibigay ang kapangyarihan ng inyong taga Mindanao. Kayo pong taga Mindanao, na-realize po ninyo yung power na solid kayo. Manatili po kayong solid. Kasi talagang matindi po yung power ninyo pag solid po kayo. Huwag kayong papabiyak sa Mindanao. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Para hindi po kayo mawalan ng taga Mindanao. Hindi po kayo mawalan ng taga Mindanao na national leader. Kasi tignan niyo po kung gaano po ka-traidor. Lahat po yan mula po kay Marcos, mula po naging tao ko. Wala pong president at vice president galing sa Visayas at Mindanao. First time po, pinakamahusay pang presidente. Huwag kayong papayag na bumalik na kontrolin kayo ng Taga-Luzon uli. Pwede nyo sabihin na masyado ka namang masyado ka namang regionalistic. Sa totoo lang po ako. Sa totoo lang po, kinakailangan nyo po talaga na wag nyo pong ibigay yan, wag nyo pong isuko yan sa mga Taga-Luzon. Marami pong mga ngampanya sa inyo, pero wag nyo pong kalimutan na Mindanao dapat may represented pa rin kayo. Kabisayaan. Kasi nakita ko mga taga Mindanao lang po, mga Duterte lang po ang makakapagpayapa sa Mindanao. At yun nga po nangyari. Napayapa nila yung Mindanao. Hindi po yung sa kung ano pa man, no? Alam po nila kung paano makipag-deal sa problema ng Mindanao kasi taga Mindanao sila. Hindi naman po si Osmeña naman po tiyang kabuto. Ang sinasabi ko po, buhat na nabuhay ako.
Ang presidente lang po na nabuhay ako, si Marcos na po eh. 1969, Marcos na eh. Divide and conquer na naman kayo. Alam niyo po, kung ano man po yung ginawa ni Duterte para manalo, yun pong epekto po niyan. Pina-ICC pa yung pinakamagaling na naging Pangulo. Corrected by. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Nakalimutan nyo na po magpakape. Si Martin daw, taga North Korea. Mga loko-loko talaga itong mga to. Di na ako nagbukas ng mga TikTok. Basa na tayo. Boss, birahin natin si Binay. Paano natin mabibira eh? Hindi naman natin makita. Biro lang, biro. Hindi nga kayo nagpapakita. Maboto pa namin kayo. Soto, dakilang trapo. Correct. God bless the Philippines. Hi, Boss Buds. Hello po. Magpakape naman kayo. Don't be shy. Come on, you can do it. Anong say mo, Sir Badong, na inisnab ni Uncle Donald si Bobo M? Alam niyo po, wala naman, hindi, ang pinunta po ng lahat ng leader dyan, masyado lang naman kasing pa-importante. Ang pinuntahan po ng mga lahat ng leader dyan, yung yung si Pope Francis Living po, no? Hindi naman po nagpunta rin, nagkita kang, wala naman po yan. Kahit ba nagkita, nagkamayan, kahit beso-beso pa. Kung kayo po, inimbitahan na ni Donald Trump, yan, pwede na kayo magmalaki, inimbitahan. Yun, pwede, pero yung mga ganyan nagkita lang, kaya nagmumukha kayong engot eh. Si Tatay Digong na-meet personal, may nakabarong pa nga si, di ba? Inimbitahan talaga yan ni Donald Trump, Binay. Di nga niya maayos, away niya sa kanyang ate, si Nancy, simpleng bagay. Tapos, bigay niyo pa ng seat sa Senate. Desperado si BBM at Lisa para makita si Trump. BMR Channel, hello. Yan. Abalos, Tagalaos, hindi sumika. Abalos. Martin, Luther King version of Kim Jong-un, pilinggerong buhaya. Naka-shadow ban si Binay sa Ariel. BMR Channel, nariyan ka pala. Hello, BMR. Tabi-tabi ka dyan. Boss, paano naging future of Senate ang doon na inugatan? Sabi ni Romualdez, di ba ang future applicable sa baguhan pa lang? Sino ba yung future daw na Senate? Boss BMR, yan, kita mo naman, superstar ka rito BMR ha. Semenelin, shout out po. Yan. Lopez, ang busy noon ni Marcos Sr. Pero nung buhay na ako, wala nang busy si Marcos eh. Tinanggal yata yun. Upakan, Boss Badong, ang Manila Congress, ang galing ni BP Sara. Correct, di ba? Justin, shout out. Nag-usap ba si Zelensky at Trump sa Vatican, matagal, one-on-one. Yung alyansa daw, boss, ang future. Future ba yun? Puta, tatanda na ng mga... Si Binay lang yata bagito dun, tsaka si Abalos eh. Si Abalos, akala niya, sure win na siya, yung pala sa Inodoro. Hindi po. Yan ang sukatan natin. Kumbaga, ang fate po ng alyansa kay Abalos. Pag laglagin po si Abalos, laglagin kayo lahat. Kami number 1, ang fate namin si Bongo. Boss, Bell shout, they show out. Boss Bas, nung pumunta si Trump sa Pinas at kinausap si Perardi, ang sabi ng mga anti-Duterte, tuta ng kano. Ngayon si BBM habol ng habol kay Trump. Tuta din ba siya? Hindi po nila binabanatan. Yung mga makabayan black, hindi po bumibira. Kakampi po nila si Marcos.
Ganun talaga, gamitan lang yan. Kaya po ang pinakatunay lang po talaga mga Duterte tsaka yung mga kaibigan ni Duterte. Yung natira kay Duterte, yun po ang mga pinakatunay na mga politiko, tao. Boss, ang binibira lang ni BP, yung mga interpolator lang sa Congress, yung mga pumirma, bibirahin din kaya? Anong interpolator? Mga pumirma nga po, binibira niya. Huwag po kayo mag-alala, binibira po ng mga tao. Sa iba't ibang lugar po, yung mga tao mismo ang nagre-reject sa mga pumirma kay BP Sara. Hirap na hirap po silang magpaliwanag. Pinapaliwanag po nila kung bakit po pumirma. Yung pong siniro sa survey, anong pangalan nun? Yung taga Cagayan de Oro. Di ba nagpapaliwanag yun na bakit siya pumirma? Imagine niyo ipapahamak niyo yung tao dahil lang para hindi kayo mawala ng budget. Anong uri kayo ng mga, anong uri? O yan, sis Juan. Anong uri kayo ng mga tao, mga leaders, kung handa nyo ipahamak yung kapwa nyo tao para lang sa sinasabi ninyong ayuda, hindi ayuda yung budget. Anong uri ng tao yung mga leader na susundan nyo yung gigipitin kayo sa budget pag hindi kayo pumabor sa gusto nila? Putya, tao yung pinapahamak ninyo. Leader ng bansa. Badong Vlogs, birahin ko yung mamaya si Binay. Nakita ko kahapon. Dinaanan natin. Nakita mo yan si Binay? Uy, Swell. Yung Binay na yung mga poster, mga wala pong balls. Pinalitan na atang alyansa at naging anlansa na ng bagong Pilipinas. Ano naman kayang palusot ni Auntie Claire para kay Bobo M? Abangan natin yan bukas. Pinalihan. Kasi po sa kanila importante yun eh. Masyado po kasi sila. Pag ang mga leader po umaasa lang po sa projection, yung 20 pesos, projection lang po yan. Hindi po totoo yan na sustainable yan. Kaya nga habol ko, hanap. Diyan na po sila sumentro sa 20 pesos. Kayong mga taga Luzon at Mindanao, wala po kayong 20 pesos na bigas. Bakit nyo iboboto? Kung yan na po yung sentro ng kampanya niya, mamigay ng 20 pesos, makapagbenta ng 20 pesos na bigas, pero para sa Visayas lang. Bakit nyo ibobotong mga taga Mindanao at taga Luzon? Di ba? Napakalaking insulto naman sa inyo yun. Pinagtatawanan lang ni PRRD ang 20 pesos bigas ni BBM. Abante, parang manyake sa Marcos Lopez, then Marcial Luna. Kaya nga po, ako po, Marcial Luna po, inabutan ko, wala na akong vice president na naririnig. Focus sila sa 20 pesos bigas, wala kasing programa. Correct. Boss Buds, kita nyo po ang pinagmamalaki nila, hindi po yung nagawa na. Ang pinagmamalaki nila, yung gagawin pa lang. Hindi pa po na-implement sa buong bansa. Meron nga sa Pangasinan eh. Kaya lang, layo namin eh. Meron po kasi kaming naimbitahan po kasi kami, magsasalita po ako sa isang rally. Kaya hindi po ako makakarating sa Pangasinan. Sayang. Lumang estilo na daw ang korupsyon sa ayuda, kaya overpriced bigas naman. Gagawin nila modus. Uy, swelyo. Mas hindi ka boboto si Kerbin dahil sumapi sa NPA. Sobra naman, di po, yan, sundalo po yan. Magdala ka spot BMR para makita mo. Paano to, boss, kung babatan si Malapitan, si Trillanes sa makikinabang? Anong babatan? Kung babatan, hindi ko po maintindihan yung babatan. Sana ipakita din ni Sara ang video ni Luis Tro, Dan Fernandez, Kimbo, etc. Ang pagbibigay na ayuda sa kanilang constituent sa susunod na lugar na pagkampanyahan niya. Sana nga po, dayuin din yan. Boss Buds, nanonood si Senator Marcoleta, shoutout po.
Shoutout po kay Senator Marcoleta, ang totoong palaban. Di makain ng bigas. Bea, uy, Suelyo. Ang tiyaga nito ni Jack Suelyo. Misis mo ba yan? Batiin mo na lang. Binabati po natin. Ha? Paano? Normal lang po yung banatan. Normal lang pong banatan sa politika. Yung mga ayaw po mabanatan, hindi po politiko yun. Please, 3 months ago, may balita ng Inquirer na may nilulutong nalulumang bigas na 300,000 tons ang NFA ngayon. Luma na, di kaya ito ibebenta? Hindi po natin alam. Tandaan nyo, susunod na korupsyon, bigas, bibili ng 200 per kilo kahit 40 ang presyo, tapos ibebenta nila ng 20 sa tao. Correct? Yan po, pwedeng mangyari yan eh. Kasi nabalitaan natin, di ba, binibenta ng NFA ng 25 yung bigas. Bakit ang bibili natin 33? Bakit bibili natin 33 para ibenta ng 20? At ang magbabayad, kayong mga taga Luzon at Mindanao para makabili ng 20 pesos, yung mga taga Visayas. Kita niyo naman ha. Opo, dahil po yan pera pera po ng bayan. Kasama po tayo ron sa magbabayad. Grabe naman. Kaya po ang pangit eh. Yan po ang pinakapangit na programa. Para lang may maibenta sa Visayas, lahat tayo magbabayad. Imbis po na makatulong, no? Hindi po. Bolate, yung dating congresswoman ng endorse kay Pacquiao, at Bam Aquino, hindi si Yorme. Boss, interview ni Mike Abe si Auntie Claire, sabi niya, insulto daw sa mga magsasaka. Ang statement ni BP kasi daw nagsusunog ng kilay ang magsaka. Sabaw talaga ng utak ni Mike Abe. Paano po nag-iinsulto sa magsasaka yun? Ang sinasabi ni BP Sara, binubudol na naman tayo sa 20 pesos. Paano po nag-iinsulto? Hindi rin po kagagawan ng magsasaka yung malumaan ng bigas. Hindi ba nila naririnig yung lumang bigas, yung mga binubukbok? Hindi ba sila tao? Ganun ba sila ka-rich? Abe at Claire, ganun kayo ka-rich? Hindi nyo alam na may binubukbok na bigas? Sa tingin ba ninyo may mga magsasaka na umani? Ang tingin nyo bang basa namin? Yung mga magsasaka umani may bukbok na yung bigas? Alam po namin, yung tagal po, yung luma. Nakaw. Mga wala, paano naging ano yan, naging issue sa magsasaka? Alam naman natin na yung magsasaka, hindi po umani ng may bukbok, hindi po umani yan ng lumang bigas, bagong ani nga eh. Mga bugok talaga eh. Insulto yan sa inyo. Kayo na nga iniinsulto, nagtuturo pa kayo. Iniinsulto ninyo ang taong bayan? Excuse me po. Nabilaukan pa si Bas. Pawis at dugo ang ginagawa ng magsaka, hindi nagsusunog ng kilay. Estudyante po yung nagsusunog ng kilay. Alam niyo po, literal yan ha. Para po sa kaalaman lang po ng lahat. Literal po yun kasi po ang mga estudyante nung araw sub-sub sa pag-aaral. Ang ilaw po nung araw gasera lang. Kaya po pag sinabing nagsusunog ng kilay, literal po yun na nasusunog po yung kilay nila sa tindi ng pagkasubsob sa pag-aaral. Alam niyo na yung mga pinagmulan. Ha? May mga pinagmulan po yung mga termino na yan. Nung araw na wala pang bombilya, wala pa pong mga yun na nga, ilaw. Literal naman, pag sinabi naman nagsusunog ng balat,